kung wala po kayo sa aming pong buhay. Kaya naman, Panginoon, sa oras po na ito, hindi lamang po sa tugtugan, hindi lamang po sa awitan, hindi lamang sa sayawan, O Diyos, kundi sa pakikinig ng inyo pong mga salita sa aming pong buhay. Ngayon pong umaga, patuloy niyong itama ang aming pong puso, ihanda ito, bigyan niyo kami ng excitement, Panginoon, na matuto ulit. Gamit po ang inyong pong pangungusap, gamit po, O Diyos, ang inyong pong mga salita sa aming pong mga buhay. Salamat po, gamitin niyo ang inyong lingkod na may kababaang loob, kalinisan, kahandaan ngayong umaga, Panginoon. Sabay-sabay niyo kaming turuan, sabay-sabay niyo kaming palakasin, Panginoon. Ang aming pong maririnig ngayong umaga ay magagamit po namin sa aming pong buhay. Sa may mga dinadaanan, ito'y magbigay ng lakas. Sa may mga karamdaman, ito'y magbigay ng kagalingan. Sa mga nasa decision making, Panginoon, magbigay ito ng linaw sa kanila, Panginoon. Kunin ninyo mga specific na mga salita, dalhin ninyo sa aking mga kapatid na nangangailangan ngayong umaga, even sa pinakabata hanggang sa pinakang maedad, Panginoon. We believe that your word is so beneficial sa aming pong buhay. Bigyan mo kami ng kagalakan habang kami po ay nakikinig. Bigyan mo kami ng kahandaan, Panginoon, simula ngayon hanggang sa matapos po ang mensahe po ninyo sa amin sa formal na service po na ito, Panginoon. Walang ibang maparangalan, walang ibang maitaas, walang ibang madakila. Purihin kayo at pasalamatan sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody say, Amen, Amen. Bago ka umupo, batiin mo ng good morning ang iyong katabi. Amen, yung mga nasa likod, nasa kanan, nasa kaliwa po ninyo. Amen. Praise God. So, yung mga nasa likod po, maaari po niyong punuan po yung mga bangko. Meron pa po dito. Yan, yung mga nasa likod, meron pa pong bangko po dito. Yan, nandito po marami pa pong bangko. Ayan, ayan po. So, sige po. Tingnan nyo nga po ang inyo pong mga nasa paligid ngayon pong umaga. Amen. Mukha po bang pinagpala po sila ng salita po ng Diyos? Amen. So, welcome po sa ating lahat. So, welcome din sa mga nagbakasyon dahil sinamantala, holiday. So, ngayon pong umaga, i-extend po natin ang ating pong pinag-uusapan. Dapat po we have joint fellowship for ating Family Sunday. Pero dahil we have we have Mission Sunday sa November 23, kaya wala po tayo, hindi na natin pinapunta yung ating pong mga mission station. So, sa ating pong Mission Sunday, November 23 po yun. So, we have t-shirt, kung nailagay po dyan sa screen. So, mag-prepare lang po kayo ng 50 pesos na pangtatak. Then, magbigay lang po kayo ng white t-shirt, bago man yan or luma. So, basta naka-white po tayong lahat. Kung wala naman po, pwede pong yung dati natin or pwedeng yung plain white lang or any white po para pare-pares po tayo. Again, sa Ihatob po tayo, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. So, libre na po ang ating sakayan. Tulad lang ng ating po na pag-usapan, yung ating pong pagkain, imbis na tayo po ay magdala kanya-kanya. So, isa na lang po. We have contribution na lang po per family para maayos po yung ating pong kainan. So, sa Meralco po ito, sa nakakaalam po ng Meralco, may hall po doon, so yun po yung ating nirent. Okay? We have also YouTube account sa mga gusto pong ipanood yung ating mga services, yung ating pong mga videos about lalo sa preaching. So, you can just follow po yung ating pong YouTube account. Pwede nyong i-save, i-download nyo lang, i-click nyo lang yung word na download dyan, then masisave na yan kahit walang internet. Mapiplay po ninyo ang inyo pong ang videos po natin. So, sa mga naka-absent, sa mga hindi nakakadalo, sa mga asawa po ninyo, i-play nyo sa Bluetooth yung ating pong preaching. I believe God still can minister kahit offline na ang ating pong service. Okay? So, ngayon po, again, isang magandang umaga po sa ating lahat. Bigyan natin ng palakpak muna ang ating Panginoon. So, we will extend our lesson. Our lesson is obedience and
surrender. So pag-usapan lang natin kasi ilang Sundays din po na hindi ko makumpleto dahil sa mga ilang mission. So sayang naman po yung word ni Lord na binibigay po niya about sa series na to. Bagaman hindi ito natatapos, araw-araw naman we need to obey, we need to surrender, something has to die, and something has to end sa ating po mga buhay. So ngayon po umaga, gusto ko lang pong ma-emphasize, ihabol po ito. Bagaman next series na po tayo, actually ngayon dapat or next Sunday, so i-install po natin. So i-hold natin saglit, i-install ko lang po itong mga kapatid. I believe meron pong kakausapin si Lord, may gustong sabihin si Lord ngayon pong umaga sa ating pong mga buhay. So sino po naniniwala na may sasabihin si Lord sa iyo? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, meron. Sabi mo, meron. Okay, meron po yan. Lahat, every single Sunday, kahit nga po hindi formal na service, meron siyang mensahe nang umupo lang tayo, scroll lang tayo sa ating mga social media, nagme-mensahe ang ating Panginoon. Ano pa kaya ngayon pong umaga na tayo po ay formal na nag-aaral, formal na nagtuturo, formal na nagbababa si Lord ngayon pong umaga ng mensahe ng ating pong Panginoon. So, kung i-check po ninyo yung pong Biblia mga kapatid, from Old Testament, papuntang New Testament, ang nais talaga ng Panginoon, lalo sa kanyang mga anak, ay sumunod sa Kanya. Okay, iyon talaga. Kaya actually, kahit hindi natin ito i-series, kahit hindi ito i-topic, nung ikaw ay naging born again, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nabuksan ang iyong puso, na born again ang iyong espiritu, ibig ng isipan, dinadala ka sa word na pagsunod. Sa Old Testament, mga kapatid, yung mga Hudyo, sila talaga yung mga anak ng Diyos, sila yung bayan ng Diyos. Yung katabi mo, hintil yan. Okay? Hindi yan bayan ng Diyos. Pero dahil mabuti si Lord, mahabagin siya, we are Gentiles, but we are now spiritual Israelites. Okay? Dahil namatay si Lord, inalaw niya mga kapatid that even tayo po ay maligtas. Okay? Pero sa Hudyo, yung mga Hudyo, meron silang sinusunod, 613. Ganon karami. Yung mga Hudyo, mga Israelites, nagbaba ang ating Panginoon, ilan po? 613 na mga batas. So, ibig sabihin, nakadesign talaga. Si Lord, siya yung author nito eh. So, susundin. Imagine 613. Sino po ang kayang sundin yung 613? na mga utos, na mga batas. Lahat yun, mga kapatid. Sa buhay, sa pamahalaan, personal, sa pamilya, lahat po, sa leadership. Pero dahil alam din ni Lord na hindi niya kayang sundin lahat yung 630 na yon, ginawang 10 yon sa panahon naman ni Moises. Kaya nagbaba siya ng 10 utos. So, anong Pastor Bat? Anong punto mo? Ang punto ko lang, nakadesign talaga tayo eh. Nakadesign ng mga anak ng Diyos, nakalinya siya na merong susundin. Hindi pwede na ang mananampalataya ay ikaw ang masusunod. From 10, sa panahon ni Jesus, ginawang ilan yon? 2, di ba? Yung greatest command. Ano yung 2 malagang utos? Utos naman, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Then yung pangalawa, mahalin mo yung kapitbahay mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay? Hindi pa natapos dyan. Yung 2, sa panahon ni Pablo, ginawang 1. Sinamarize na yan sa Galatia chapter 5 verse 14. Na uwi ang buong kautusan sa isang pangungusap. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay? So we therefore conclude, kung unawain natin, from Old Testament, papuntang New Testament, nakadesign talaga na mayroong susundin. Kaya ang mga mananampalataya, ang totoong born again, ang totoong tumanggap kay Lord, malinaw sa iyo na may hari na masusunod. Kaya hindi na question sa atin, yung ganitong mga binababa ni Lord sa atin, yung ganitong mga pinag-uusapan po natin, kahit nga po hindi ituro ito eh. Iko-confirm ng Spirit sa iyo na meron ako o meron kang Panginoon na susundin sa iyo pong buhay. Kaya kung ang buhay mo ay nauuwi sa pagsuway, malaking question yan mga kapatid. Okay? Malaking tanong po yan. Sa Biblia, kung titingnan natin, 1 John chapter 2 verse 29, hindi ito yung pag-uusapan natin, pero check lang natin. Unang Juan, chapter 2, verse 29. Sa lahat ng kaya pang magbasa, nakakabasa pa. 1, 2, 3, sabayan niyo ako. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay... Okay, anak ba ng Diyos ang iyo pong katabi? We therefore conclude na susunod dyan sa kalooban ng Diyos. So anong pundasyon ng pagsunod natin? Si Jesus pa rin.
Dahil siya ay masunurin, siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya tayong mga nakaunawa, tayong mga tumanggap kay Lord, tayo ay sumusunod dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So baliktarin lang natin para maging madali lang. Yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, anak po nino. Okay? Palagay po ninyo, kanino pong anak? So malinaw lang, napakalinaw po kahit parang walang lalim yan, Pastor. Pero oo nga, parang napakasimple lang, pero kung i-evaluate natin yung buhay natin sa loob ng isang linggo, kanino yung madalas or kaninong kalooban yung sinusunod natin? Sige po. Wala nang nagsalita. So, sino po mga anak ng Diyos? Tayo. Pero pag chinek natin yung araw-araw nating buhay, mapapa-question ka. Parang may mali. So, pag natanong, hindi para i-condemn ka, hindi ko sinasabi na anak ka ng demonyo. Walang ganon, okay? Naniniwala tayo, yung pananampalataya natin, tayo ay mga anak ng Diyos. Pero, again, pag usapang pagsunod, nakapundasyon kay Jesus Christ, parang may mali, okay? Parang may kulang. So, Pastor, ano ba yung mga dahilan na, I believe, na-install ko nito sa inyo, na pag-usapan na natin, iulitin ko lang ulit, ano yung nakikita nating dahilan, bakit ang tao ba hindi sumusunod sa Diyos or sa kalooban ni Lord? Diba? Natopic ko na po yan, mga kapatid. Ulitin ko lang po. Kasi yun yung, itapusin natin yung series sa ganito, mga kapatid. Simple lang. Una, hindi pa born again. Tama po ba? Kasi hindi yan talaga susunod. Kung may ibang sinusunod, may ibang kalikasan yan. Kaya ang hirap pasundin ng isang tao kung hindi siya born again. Pag sinabi kong born again, hindi yung pumasok dito, pumalakpak, nakaputi ngayon at born again na. Hindi po yun. Ang born again ay naka-encounter talaga kay Lord. So mahirap pasundin or mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos ang isang tao kung hindi naman anak ng Diyos. Okay, anak ba ng Diyos ulit ang iyong pong katabi? O susunod yan malinaw sa ating pong Panginoon. Pangalawa, nakita ko po, wag nyo pong ilista, tandaan nyo na lang po, born again nga, pero hindi pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Paano yung pastor? Kasi marami pong na-born again tapos na-stop na. Hindi po ganun ang pagiging born again. You remember our lesson? Ano po yung phases, stages ng salvation, ng pagiging born again? Una, justify ka ni Lord. Diba? Inabot ka ni Lord. Maraming nandoon na lang. Pangalawa, ano po yung sunod? Letter S, sanctification from justification. Sanctify tayo ni Lord. And hindi pa tapos mga kapatid, may fulfillment para salvation. Ano yung nasa dulo? Sa langit, merong tinatawag na glorification. Okay, again, pag hindi tayo born again, mayroon pa kasunod. Sabi ng John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Simula pa lamang, mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, tingnan nyo nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Kaya pag hindi born again isang tao, likas sa kanya ng magsuway. Okay? Praise God, na born again ang katabi mo. Amen po ba? Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungalin at siya ang ama ng kasinungalingan. Pangalawa, na born again, pero natigil. Hindi pa nakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, na born again ng spirito, hindi na born again ng isip. Tingnan niyo sabi ni Lord, Mateo 18 verse 3. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, life of repentance ang ibig sabihin, at naging katulad ng mga bata, hindi kayo, makakapasok saan? Sa kaharian ng langit. Hindi pala maging born again lang, mga kapatid, ang goal. Kundi makapasok ka talaga sa kaharian ng langit, yung malinaw sa'yo, na I am in the kingdom of God, there is a king na kailangan kong magpasakop. Merong hari na akong susundin. Marami pong mga born again, walang duda, hindi ko pagdududuan ng kaligtasan, pero walang hari na sinusunod. Okay? So minsan, ganun po tayo. So kaya nga napakahalaga nung life of repentance na sinasabi ko po, yung araw-araw, may kauwawan ka araw-araw. Alam mo, tulad ng bata, di ba? Pag matanda, di ba? Pag galit, manininigan niyang galit niya eh. Pag bata, pansinin po ninyo, galit yan ngayon, ngingiti na yan mamaya. Ibig sabihin, ganun din kay Lord. Yung parang, kasala ka, balik ka kay Lord, mauhaw ka pa rin sa ating Panginoon. Pag nawala na yung ganyang buhay sa Christian life, mahirap po. Born again ka, pero possible yon na may puot, possible na may galit, possible po na iba yung tumatakbo sa ating pong buhay. Pero again, hindi yun yung pag-uusapan natin. Yung pangatlong dahilan, Christian tayo, we understand the kingdom principle,
Pero, dumarating po ba kayo sa punto ng buhay kung bakit hindi tayo nakakasunod? Kasi nagdududa tayo. Sino yung nagdududa? Minsan ang nagduda. O lahat talagang napaka-faithful talaga niyan. Di ba? Yung bang, alam mo naman, yes, you're born again, you know the kingdom principle, alam mo yung Bible verses, namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon, pero minsan dumarating sa punto natin, talaga bang gagawin ni Lord? Naranasan nyo yan? Talaga bang ipapakita niya na siya ay makapangyarihan? Dahil nagduda ka, gumawa ka na lang ng sarili mong kapamaraanan and you disobey God. Yan yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Yung pangatlo, gusto nating sumunod kay Lord, walang duda, pero may mga pangyayari sa buhay natin nangingibabaw yung pag-aalala, nangingibabaw yung pagdududa, at to the point, dinala ka na nito sa kawalan ng pagtitiwala mo sa Lord dahil sa sitwasyon na meron ka. Sabi ko nga po sa mga taga-mainit, isa sa mga hanap buhay nila doon ay pag-uuling. Sabi ko, kung Sabado, may nakahandang uulingin, tapos ang kasunod ng Sabado ay ano po mga kapatid? Linggo. Diba? Pag Linggo, ano pong ginagawa? Siyempre, kasimba yun, di ba? Sabi ko sa mga taga-mainit na isa doon na nag-uuling, anong uunahin mo? Pag-check mo nung pang-wallet mo, wala pang pangbaon yung anak mo ng Lunes. Diba? May mga ganyan mga sitwasyon. Tapos, kung magsisimba ka, hindi mo mahuuling. Dumating kayo sa ganyang sitwasyon, hindi ito patungkol sa uling. Alam ko, alam nyo ito. Okay? Pero pag ginawa mo yon, pag nagsimba ka, makakapos yung oras mo para makapag-provide para sa iyong pamilya. Diba? I believe tayong lahat ay pwedeng mailagay sa ganyang sitwasyon. At ang maaring pwede natin gawin ay yung kapamaraanan natin. Mag-uuling muna ako para may pangbaon ng Lunes. You want to honor God, you want to obey God, gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero nang ibabaw yung sitwasyon na meron tayo. Naranasan nyo na? O faithful lahat ng mga katabi natin? Lahat tayo mga kapatid, naranasan natin yan. And doon sa sitwasyon na yun, yun yung ginagamit ni Satan para ma-compromise tayo. And pag na-compromise tayo mga kapatid, we disobey God. Hindi ka dun sa una, malinaw na born again ka. Hindi ka rin sa pangalawa, born again ka. You know pero hindi ka nakapasok sa kingdom of God. Nandun tayong lahat sa pangatlo, I believe. Na alam mong lahat na ito'y kalooban ni Lord, alam mong lahat na ito yung gusto ng ating Panginoon, pero nasa sitwasyon kang ganyan. Hindi ko alam. Maaring hindi ito patungkol sa uling para sa'yo. Pero patungkol sa pera, maaring patungkol sa relasyon, sa alalahanin sa buhay, sa karamdaman na meron ka, na kapag inuna mo ang pagsunod sa Panginoon, parang madidelay. You choose to compromise dahil yun ang naisip mong kapamaraanan na ito yung pwedeng gawin ni Lord, yung paraan na yon. Pero hindi natin alam mga kapatid, nagde-disobey na pala tayo sa ating pong Panginoon. And when we disobey God mga kapatid, alam mo yan sa inyong sarili mga kapatid ko, na merong kulang sa buhay mo kapag dinidisobey mo ang ating pong Panginoon. Sino po nakakaalala lang feeding of the 5,000 men sa Bible? Kahit hindi born again, alam ang story na to mga kapatid. Diba? So, bigyan ko lang kayo ng konting pundasyon. I-build up lang natin mga kapatid. Sa Matthew chapter 14, verse 15 hanggang 17, you know the story, pero basahin ko lang po saglit. Nang dapit hapon ay, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw. At liblib ang lugar na ito. Nasa bundok tayo, nasa ilang tayo, Lord. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng makakain. O kayo lang, para naman hindi kayo antukin. 1, 2, 3, basa. Okay. Imagine, ilang tao po ito mga kapatid? 5,000 mga lalaki, hindi pa kasama sa bilang, pagpalagay na may asawa. So plus another 5,000, sige isang anak na lang, another 5,000. Ilang tao po? 15,000 to be exact. Okay, kung titingnan po natin. Verse 17, ako lang, sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. And you know the story. Alam nyo po ang kabuuan. Okay? Sa madaling salita, napakain po ba ang 15,000 ng mga tao? Yes. Napakain po yan. Okay? So, una, listen to this.
Build up lang po ito. Yung mga alagad, na ilagay sa mga sitwasyon ng pag-aalala. Okay? Ang paraan nila, kailangan pabalikin, kailangan pauwiin para makakain. Pero again, iba ang paraan ng Diyos. Okay? Sa madaling salita, wow, grabe yung himala na yun, mga kapatid. Isa to sa mga kilalang parable or story, mga kapatid, ng ating pong Panginoon na napakain ng 15,000 ng mga tao ng mga panahon na yon. Or sabihin natin 5,000, dito lang sabi ng scripture. Pero, chapter 14 yan. Ano pong pagkatapos ng chapter 14? Parang hindi kayo marunong sa mata. Anong pagkatapos ng chapter 14? Chapter 15. Okay, alam niyo ba sa chapter 15, mga kapatid, na ilagay ulit ang mga alagad sa ganong sitwasyon? O, basahin natin chapter 15, mga kapatid. Verse 32. Tingnan niyo po same story. Same scenario, different story. Okay? Parehas, maraming mga tao. Yun nga lang, mga kapatid, tingnan natin kung ilang tao dito. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, again, hindi ito synoptic gospel nakaparehas lang. Actually, parehas ngang Matthew yan Pagkatapos lang ng isa pong chapter, ito na naman. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon, kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayaw kong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan. O kayo lang, 1, 2, 3, basa. Okay, nagigets nyo na po mga kapatid? Kakatapos lang, listen, kakatapos lang magpakain ng ilang tao sa chapter 14, 5,000 mga kapatid. So kung hindi mo alam yung story na yan, 4,000 ang pinakain po dyan. So after lang ng isang chapter, nilagay ulit sila sa sitwasyon ng ating Panginoon na malayo sa bilian, nagugutom na yung mga tao. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ng scripture, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Again, let's do the math. Ano po ang marami? 5,000 o 4,000? 5,000 mga kapatid sa tutuusin. So ibig sabihin, yung kanilang nasaksiyang himala, mga kapatid, hindi nagdulot sa kanilang ng pananampalataya. Nagdulot lang sa kanila ng wow. Pero hindi na-convert sa pananampalataya, mga kapatid. Again, ibang story to, same scenario lang. Minsan ba dumadating tayo sa ganitong pagkakataon, pinagaling ka na ni Lord nung isang buwan. Ngayon nilagay ka ulit para sa sitwasyon, ngayon nagtatanong ka kay Lord, Lord, kanino po hiram? Tinawid ka ni Lord sa 15,000. Ngayon may babayaran ka lang, mga kapatid, na 4,000. Lord, nag-aalala po ako. Nararanasan niyo po, mga kapatid? Nakakatapos lang magpakain ng 5,000, mga kapatid. Di ko alam kung may araw na nakalipas yan, mga kapatid. Pero sa Bible, isang chapter lang. From chapter 14, pinakain ng 5,000 mga tao. Pagdating ng chapter 15, dilagay ulit sila sa sitwasyon. I believe, wala pong aksidente kay Lord. Alam ni Lord lahat ng nangyayari. At ito pang matindi. Ilan ang tinapay nyo raan? Nung unang kwento, ilan pong tinapay? 5 tinapay at 2 isda. Let's compare. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mas marami ang panggagalingan. Ilan po? 7. Kung yung 5, pinarami. Sino po naniniwala yung 7 pararamihin din? Sino pong nakarelate na ganyan-ganyan ka? Nag-provide na si Lord Gumawa na si Lord before. Tapos nilagay ka ulit ni Lord sa sitwasyon ngayon. Wala, duda ka ulit sa Lord. Marami pong mga himalang nangyari sa atin hindi na-convert sa pananampalataya. Na-amaze ka lang pero hindi nagdulot ng pananampalataya sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Sino po may pinagaling na sa pamilya po nila? O ikaw mismo pinagaling ni Lord? Tama? Pero ngayon nagkasakit ka ulit. Yung para bang piling mo ulit, mamamatay ka at piling mo ulit, cancer ulit yan. Parang gano'n, di ba? Yung baka cancer na ito. Minsan, yung pag-iisip natin, yung pagdududa po natin, nakatulad po nito, mga kapatid, kung paano pinakain ni Lord yung 5,000, ito naman ulit yung mga alagad, same setup, same scenario, at mga kapatid, isang Diyos yung kasama po nila. Na minsan, madalas sa buhay po natin,
Ganito po tayo. Marami na po bang ginawa si Lord sa atin? Pero hanggang ngayon nag-aalala ka pa rin dahil sa sitwasyon mo na yan. Hindi ko alam po kung anong sitwasyon mo ngayon. Minsan na bang nag-provide po si Lord sa buhay mo, kapatid? O ngayon, nag-aalala ka pa rin, nag-iisip ka kung paano mapoprovide. Diba? Sabi nung pandemic, mamamatay daw tayo sa gutom. O, check natin yung katabi natin, di ba? Buhay na buhay. Malusog na malusog po tayong lahat. 7 po, at meron pang ilang maliliit na isda. Ito po ang problema ng marami natin ngayon. Yung point number 3 natin kanina. We disobey God dahil sa takot. Pag natakot tayo mga kapatid, ano sunod? Magdududa na tayo. At kapag duda na tayo mga kapatid, wala na tayong tiwala sa Diyos. At pag wala tayong tiwala sa Diyos, hindi na paraan ng Diyos ang gagawin natin. Paraan mo na. May kausap pa ba ako mga kapatid? Sabi mo sa iyong katabi, nakaka-relate ka? Parang alam ni pastor, ano? Parang may alam si pastor sa'yo. Diba? Tayong lahat. Ang dami ng ginawa ni Lord po sa atin. Kaya ito, I believe, isa to sa ugat ng maraming pag-disobey natin kay Lord. Dahil sa kawalan natin ng pananampalataya. Kawalan natin ng tiwala sa ating pong Panginoon. Sobrang worried natin ngayon. Sobrang alala natin ngayon. Bakit hindi mo ipag-pray kay Lord? Lord, ipaalala mo nga kung paano ka nag-provide sa akin nung nag-aaral pa ako. Lord, ipaalala mo nga kung paano ka nag-provide sa akin nung panahong walang-wala kami, tinawid mo kami. Sabi mo sa iyong katabi, ngayon pa kaya? Sige, sabihin mo, ngayon pa kaya? Diba? Yun yung nakakalungkot. We easily forget kung ano yung ginawa ni Lord sa ating mga buhay. Ang katotohanan, napakadami na pong ginawa ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So, build up lang lahat ng yon. Mayroon pong story sa Biblia mga kapatid, a very familiar story, ang paglabas ni Moses o paglabas ni Lord through Moses sa mga Israelites. Diba? Sila ay nakaalipin ng ilang libong taon po sa Egyptio. 430 years to be exact mga kapatid, na pagkakaalipin ng mga Egyptio sa mga Israelita. At we know the story. Marami po bang ginawa si Lord sa buhay po natin? O sa buhay nila? Diba? Ang dami pong mga himala, mga kapatid, na ginawa po doon. From pinalaya sila, hinati yung dagat, yung mga salot, naalala po ninyo, hindi pinuntahan yung bahay ng mga born again doon. Tama po ba? Yung nilagyan lang ng tanda na may dugo ng tupa, representation of foreshadowing ni Jesus Christ. Ang namatay lang yung mga taga doon. Himala po ba yun mga kapatid? Yung tungkod naging ahas, yung hinampas yung tungkod sa ilog, naging pula yung ilog. Napakadami po. Wala silang pagkain. Ano pong pagkain ang binigay sa kanila? Mana. Ano po ang mana? Pagkain po ng ano yan? Anghel. Kaya, ang galing po mga kapatid, doon sa kanila pong journey ng paglalakbay, 40 years, hindi po sila nangihina. Imagine po ninyo. Pagkain, sino pong gusto ng pagkain ng anghel? Ha? Inabot sila ng 100 plus years po noon, yun lang yung pagkain nila. Mantalang yung katabi mo, naka-hotdog, naka-karne, di ba? Inabot lang, 55, sakitin na. Yung pagkain nila, pagkain ng anghel, sabi ng Biblia. I believe, himala na yun mga kapatid. Every day, lalaglag yung mana. Gigising sila, diba? Di mo kailangan ng mantika, ng sibuyas. Kukunin mo lang mga kapatid. Yung kakainin mo nung araw na yon, yun lang yung kukunin mo. Binibuild talaga ni Lord sa obedience ang kanyang bayan eh. Pagdating ng Sabado, kailangan kunin mo yung doble. Kasi bawal lang kumuha ng linggo. Talagang binibuild ni Lord ang kanyang bayan sa pagsunod. Diba? Kasi pag kumuha ng sobra, ano mong mangyayari? Napapanis. Diba? Ang dami na pong pinatunayan ni Lord. Pero pagdating ng Exodus chapter 17, verse 5 to 6, inilagay sila. Again, another level ito. Kasi natest na sila sa pagkain eh. Test natin ngayon sa tubig. Nilagay sila mga kapatid sa disyerto, sa lugar na walang bukal, na hindi nagbubukal. Ngayon, nag-aalala naman sila. Reklamo na naman sila mga kapatid. At nagpaplano pang batuin ang kanilang pastor. Grabe yun, no? Batuin ang kanilang leader.
batuin ang kanilang tagapanguna. Sino po ang kanilang pastor that time? Si Moises. Gaano ka, ka-stress. Milyon po yun, hindi lang 100 milyong mga Israelita yun. Pag yun nagsalita ng negatibo, grabe po ang pwedeng idulot po nun sa leader. Pero mga kapatid, again, hindi ito aksidente kay Lord, sineset up ulit sila ni Lord para iangat ang kanilang pananampalataya. Kasi sa bawat pagsunod mo, ang beneficial yung faith mo. Ulitin ko po, sa bawat pagsunod ng mga mananampalataya, alam niyo po bang nabe-benefit yung pananampalataya? At sa bawat pagsuway mo naman, ganun din. Pananampalataya din. Kaya lahat ng mga sumusuway, hanggang ngayon ang bababaw. Hanggang ngayon hindi lumalago sa pananampalataya. Bakit? Pagsuway. Tingnan natin. Ito po yung senaryo. Ito po yung nangyari doon. Sumagot si Yahweh. Ito na yung solusyon. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Ito po. Dalhin mo ang iyong tungkod. Ano daw pong dadalhin? Na iniampas mo sa ilog Nilo. So anong story sa ilog Nilo? Yan po yung inampas niya ni Moises yung tungkod at pumula yung ilog. Ibig sabihin, from tungkod, grabe, naghimala po doon. So ngayon, for the second time around, gagamitin ulit ni Lord yung tungkod. May bahagi yan sa ating pinag-uusapan. At lumakad na kayo. O verse 6, kayo lang po. 1, 2, 3, basa. Amen. So makikita natin mga kapatid, kung titingnan po natin yung story, sumunod po si Moses sa ating ano pong utos? Ihampas po yung tungkod. Okay? So, pinapaalala lang ng ating pong Panginoon na marami na po siyang ginawa sa kanila. Diba? Yung tungkod na ginamit niya doon sa ilog Nilo, ito na naman ang pwede niyang gamitin mga kapatid. Again, tulad ng sabi ko po kanina, baliwala lahat ng milagrong nararanasan po natin kung hindi ito mako-convert sa pananampalataya na meron po tayo. Lahat ng mga pinagaling ni Lord, pag hindi na-convert sa pananampalataya, 1 buwan lang, malamig ka na kay Lord. May kausap po ako? Lahat ng mga milagrong naramdaman mo kay Lord, na-receive mo kay Lord, pag hindi na-convert ng pananampalataya yan, mga kapatid, isang araw, wala ka na rin kay Lord. Kaya ngayon, from mana, sa pagkain, sa dagat, sila, ngayon nilagay sila sa another level. Pwede ka kasing mabuhay ng pagkain ng ilang buwan. Sabihin natin kaya ng 40 days or lagpas pa na walang pagkain. Pero tubig, mahirap. Ilang araw lang yan, mga kapatid, na walang tubig. So another situation, will require another level of trust sa ating pong Panginoon. Diba? So I believe, pakinggan nyo po ito, hindi po ito patungkol lang sa pagbabukal ng tubig, mga kapatid. Yung ating pinag-uusapan, yung senaryong ito, mga kapatid, patungkol sa pagtitiwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi ito patungkol sa miracle. Basic kay Lord na pagalingin ka. Pero na-convert ba sa pananampalataya? Na-convert ba sa relasyon yung kalagayan mo ngayon? Kasi kung tita natin yung verse 7, ang pinagtatalunan nila, kasi tatalo sila nag-uusap sila Hindi kung may tubig o wala, mga kapatid. Kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Kung ikaw si Lord, insulto to, I believe. Imagine, napakadami na nilang karanasan kay Lord. Ang pagtatalo pa nila, nasamahan kaya tayo? Ikaw sa pa ako, mga kapatid. Imagine, ikaw si Lord. Ang dami mo nang pinakita. Ilipat natin sa ganito, mga kapatid. Magulang ka. Diba? Pinag-aral mo ng elementary. Pinag-aral mo ng high school. Pinag-aral mo ngayon ng college. Diba? Tapos nagkaasawa na, nag-uusap po yung anak mo at yung bianan. Ano kaya? Bibigyan kaya tayo ng pangbigas ni nanay? Pinag-aral ka ng elementary. Pinag-aral ka ng high school. Graduate ka ng college. Tapos magtatanong, ano kaya? Pag humingi tayo ng sabaw ng tinola sa luto ni na bianan o ni nanay mo, bibigyan ka? Manugang mo. Parang ganun yung sitwasyon, mga kapatid. Sa dami ng naranasan ng mga Israelita, ang kanilang usap-usapan pa rin, pinapatnubayan kaya tayo ni Lord. Ano yung apoy na sumusunod sa kanila sa gabi? Ano yung ulap na sumusunod sa kanila tuwing umaga para hindi sila mainitan? Ang sabi ng scripture, hindi na luma ang kanilang
Damit, hindi ba yun himala, mga kapatid? Tapos ang usap-usapan nila. Kaya ang storyang ito, hindi pa patungkol sa milagro at kapangyarihan ng Diyos. Patungkol ito, mga kapatid, dapat ma-convert sa bawat miracle ng ating Panginoon sa buhay natin. Dapat ma-convert ito sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. May napakinggan kayong ganito? Pag nagsimba na yung tito mo, pag nagsimba na yung nanay, tatay mo, magsisimba na rin ako. They're waiting for the miracle ng iyong pamilya bago sila mag-move. No, mga kapatid, kahit magsimba at ma-convert yan, pag walang totoong relasyon ng tao, hindi sila magsisimba pag linggo. Kahit ipahila mo yan sa 10 kalabaw, sabi ng matatanda. Sometimes ganun ang nangyayari. We're waiting for the miracle of God. Kumilos si Lord. Pero ang katotohanan, ang dami na pong beses na nag-provide si Lord sa'yo. Ang dami ng beses na pinagaling ka ni Lord. Ang dami mga patunay na sinasamaan ka ni Lord. Tapos ang question mo, sinasamaan kaya ako ni Lord o hindi? So yung bawat palang milagro ng nararanasan natin every single life, hindi nako-convert sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya ang daming mga sitwasyon na pinaparana sa atin ng ating Panginoon, hanggat hindi ka natututo, yan dyan ka pa rin. Yan pa rin yan, mga kapatid. Kaya ang bawat sitwasyon pala natin dapat mag-convert into faith. Again, ang beneficial ng ating obedience ay ang iyong pananampalataya. Yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya huwag niyong pakinggan yung, pag nagbago na yung doon ako sa simba. Huwag kang maniwala sa kanila. Marami na silang nakitang pagbabago. Ang punot dulo ng kanilang walang panahon sa Diyos ay dahil wala silang relasyon sa Diyos. Yan yung katotohanan. May mga maririnig tayo, pag nagbago na sa ganito, sisimba na ako. No, hindi yan ang magpapasimba, mga kapatid, hindi himala. Relasyon sa Diyos ang kailangan ng tao. So sana po, sa bawat mga sitwasyon natin, hindi ko po alam, detail by detail ang yung sitwasyon. Sana sa lahat ng kinakarap mo ngayon ng aking panalangin, mag-drive yan na lalo kang mauwaw sa Diyos. Lalo kang, mga kapatid, na magkaroon ng matinding relasyon at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ang greatest spiritual level natin, hindi pagsalita ng ibang wika. Ang greatest level of our spirituality, mga kapatid, ay being consistent kay Lord. Our Bible reading, our prayer life, mga kapatid. Ang alam ng nasa mundo, alam ng nakapaligid, pag nagsimba tayo, parang greatest level ng spirituality. Kaya ang ating naririnig, di ba nagsisimba ka na? Di ba? Parang feeling nila, pag nagsimba, hindi na magkakamali. Tama po ba? Pag nagsimba, perfect ka na. Pero hindi po yun hindi pagsisimba. Isang bagay pa lang, maganda po ang pagsisimba. But the highest level of our spiritual life is being consistent to God. That's it. Saan po, Pastor? Bible reading natin, prayer life natin, and continuous obedience kay Holy Spirit. That's the highest level. Kaya hindi mataas sa pananampalataya yung nagpapagaling, ang galing magsalita, 120 kilometers per hour yung speaking tongues. Ang pabilis. Bilis magsalita. Hindi yun mataas ang pananampalataya. No. Ang mataas sa pananampalataya ay yung consistent kay Lord every day. Simple as that. Yung Bible reading mo, yung prayer life mo sa Panginoon, at yung pag-obey mo sa Holy Spirit every single day ng ating pong mga buhay. Kaya nakikita yun ang alam ng paligid. Kaya pag nakita nagsimba ka at pag nagkamali ka, husga ka dyan. Diba? Nadulas na pamura ka, yari ka dyan. Damay-damay na tayong lahat. May punto din. Pero again, the highest level of our spiritual life is being consistent sa ating pong Panginoon. So kahit ano pang himala na gawin sa iyo ng Diyos, kahit pagaling ka pa sa stage 4 na cancer, kahit ahunin ka sa napakalapangit na sitwasyon ng buhay mo, kung hindi maayos yung relasyon mo sa Panginoon, hindi mako-convert yan sa pananampalataya, mga kapatid, isang araw, maraming pinagaling si Lord wala sa simbahan. Naniniwala po kayo? Hindi po himala ang magpapakapit sa atin kay Lord. Ano pong patunay? Ito, napakadaming himala na itong grupo na to. Nung bayan ng Diyos,
Simula nung sila ay kausapin ni Lord na ilalabas sila, ang dami po. Yung 10 salot, grabe yun. Hanggang sa hatiin ng dagat. Imagine yung mga kapatid din natin yung dagat. Ang sarap siguro makaranas po noon, no? Nasa gilid mo yung pating, sa gilid mo yung, may tilapia ba sa dagat? Ang sarap parang, wow, parang, alam mo yung feeling na ganun mga kapatid? Tapos nung tatawid na yung mga Israelites, ay yung mga Egyptian, ano nangyari? Binalik yung tubig, nagkalunod sila. Diba? Sabi ng ibang mga tagapagturo, hanggang tuhod lang daw naman yun. Diba? Imposible yun, paano malulunod yun kung hanggang tuhod? Diba? So, hindi Israelita ang punto ko dito. Tayong lahat, kasama po ako. Napakadami ng ginawa ni Lord sa atin. May mga sitwasyon tayo, kaya hindi tayo nakakasunod kasi duda tayo. Lahat ng milagrong ginawa sa iyo ni Lord, hindi nag-convert into faith. Kaya gusto ko sang pamagatan po ito na obedience and faith eh. Ngayon po, wala na lang pamagat. Okay? Simple, obedience and surrender. Pero yun yung iniisip ko kagabi, obedience and faith. Kasi when we obey, ang isa talaga sa naapektuhan, negatibo or positibo, yung ating pong pananampalataya. Book of Exodus yan. Okay? Sige pa, malapit tayong matapos. Pagdating ng bilang, ito ulit. Parang pagpapakain ng 5,000. Doon sa feeding of the 5,000, isang chapter lang. Ito, book na ang usapan. Sa Exodus, nilagay sila, alam niyo po ba sa bilang, ganun ulit? Nilagay ulit sila sa sitwasyon, sa aklat ng bilang, na walang tubig. If you know the story, magkaiba ito mga kapatid. Pagdating ng bilang, kung isa-isa yun, ibang sitwasyon yan, ibang story yan. Same scenario, same situation mga kapatid. Different story. Nilagay ulit sila sa sitwasyon na wala ulit tubig. So kung ikaw ay kasama doon, nakita mo na nagpabukal si Lord nung hinampas yung bato na nagkaroon ng tubig. Ngayon mga kapatid, nilagay ka ulit, kasama ka ulit doon. Kasi ikaw yung taong laging nasa fellowship, di ba? Nasasaksiyan mo. Di ba? Bible study sa ganito, kasama ka, nakita mo kung paano umiyak si ganito. Sa bilang, nakita mo ulit, nandito ulit kami Lord, wala ulit tubig. Ngayon ulit, ito na naman po, you know Israelites, alam po natin kung gaano ka mareklamo ang mga taong ito. Hindi nagkakalayo sa atin. Pero ito na po. Let us check the story. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito na po, ito ulit ang solusyon. Ano po ang nagpapula ng tubig sa Nilo? Yung tungkod. Ano po ang nagpapula ng tubig sa aklat ng Exodo? Tungkod. Ito na po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 8, dalin mo ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo si Aaron, ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, eto na. Ano pong ginawa sa Exodo? Hinampas. Ito iba. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan sa kanilang mga alagang hayop. Ayan na po. I believe, hindi na lang mga Israelites ang tinuturuan dito ni Lord. Kilala niyo si Lord? Yung nararamdaman niyo pag sineset up ka ni Lord, may ganun kayong karanasan na nadidiscern mo na may gustong ituro si Lord sa akin. Verse 9, kayo lang. 1, 2, 3, basa. Verse 9. 1, 2, 3, basa. Ano pong kinuha? Yung tungkod, okay? Ano po yung ginamit para mapapula yung ilog Nilo? Tungkod. Ano po ang ginamit para magpabukal sa aklat ng Exodo? Tungkod. Ano pong utos? Kunin ang tungkod. Pero hindi hampasin. Ano po? Magsalita. Dala lang yung tungkod. Ito na, again, ang mga anak ng Diyos talaga. Sinet up yan, dinisign yan para mag-obey sa ating Panginoon. Verse, ano na po? Okay, next verse. Sabi po dito, sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. Gusto niyo bang magpabukal pa kami?
ng tubig mula sa batong ito, para bang sinasabi, eto na naman tayo. Uulitin ulit natin yung himala. Okay? Parang grabing faith ni Moses dito. Wow. Talagang parang susundin niya talaga yung command ng ating Panginoon. And verse 11. Teng, 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 teng. Pagkasabi noon, 2 ulit, pinalo. Ano pong command? Magsalita. 2 ulit, pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang, itong himala kay Lord. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Big question for this verse. Sumunod ba si Moises? Oo, hindi. Dito. Sumunod po ba si Moises? Oo, hindi. Dito po. Sumunod po si Moises? Oo, hindi. Kalahati. May ganun pala, ano? Okay? So, actually, technically speaking, sumunod naman. Okay? Sumunod na maggayat ka ng kalamansi at lagyan mo ng toyo. Ang ginawa ng anak, kumuha ng suka, nilagay sa toyo. Gets niyo mga kapatid? Sumunod pero may mali. Sumunod pero may kulang. Okay? Sabi ng pag-aaral, partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is already disobedience. So, sa madaling salita, sumunod pero may pagsuway. Kaya pagdating ng verse 12, eto na po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, basa. Ngunit pinagsabihan ni Moises at ni Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin, na ipapapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Okay? Sa madaling salita, hindi ganong pagsunod ang nais ng ating Panginoon. Totoo ba yan sa ating buhay? Para masabi tayong sumunod, ginagawa natin? Yung nagmumuka tayong sumusunod, pero ang katotohanan, may pagsuway naman. Nangyayari po ba yan mga kapatid? O sa akin lang? Talagang napaka-perfect ng aking mga kasama ngayong umaga. Diba? Nararanasan natin, tumutugtog tayo minsan, nagpapagamit tayo minsan, pero deep inside of our heart, half-hearted. May mali. May kulang. Yung pagdalo natin sa mga gawain, may something na hindi tama. At yun yung dapat nating aminin sa ating pong Panginoon. Yung magmukhang naglingkod lang kay Lord, naranasan nyo na yon. Para masabing naglingkod. Sabi ko nga sa mga taga Mindoro, yung nagmukhang nagugas yung anak mo, pero yung kaldero iniwan. Yung baso dun sa lamesa, hindi na binalikan. Yung kanin na wala, yung kalderong wala na namang kanin, hindi na sinama. Yung kapiraso na lang, ang pampalubag-log, may kanin pa kayong kaldero. Hindi ko mo nahugasan. Pero kapiraso na lang yun. Pero naghugas. Tama mga kapatid? Sabi mo sa iyong katabi, ganyan-ganyan tayo. Diba? Sabi mo sa iyong katabi, let us repent. Let us repent tayo kay Lord. Hindi tayo ng tawad kay Lord. Kasi yung story na yan ay hindi na sa mga Israelita. Sa atin na ngayong umaga. Again, from Old Testament to New Testament, sinet up ni Lord ang lahat ng mga bagay para sundin siya. Kaya nga kahit daw umiinom tayo, kumakain tayo, kay Lord natin pa rin ginagawa ang mga bagay-bagay. Ito po ang route to end this series. Hindi dahil hindi ka born again, hindi dahil hindi ka nakapasok sa kingdom of heaven, no. Dahil nangingibabaw yung mga duda, takot, pag-aalala. Next big question. Tinanong ko to sa Mindoro. Bakit kaya pinalo imbes na magsalita? Follow-up question. Anong mas madali? Paluin o magsalita? Anong ginawa? Yung mas mahirap. Ang tanong, bakit? Sige nga po. Bigyan kayo ng pagkakataon na matapos natin ang outline na ito. Tingin nyo lang. Kung ikaw si Moses, mas madaling magsalita. Tama po ba? Mas madaling magsalita. Kaysa magpalo ka pa.
Gusto nyo bang magpabukal uli kami? Parang napaka-faithful, napaka-driven ng anointing mula kay Lord. Sabi ng scripture, at 2 beses niyang pinalo ang bato. Alam niyo kagandahan kay Lord? Hindi po dahil sumunod o sumuway si Moses para magbubukal yung tubig. Nagbukal yung tubig dahil Diyos si Lord. That's it. Minsan susunod ka para pagpalain ka ni Lord. Alam niyo, may something na mali dyan eh. Diba? Para bang yung pagpapala dahil sa pagsunod natin? No, hindi. Kahit nga hindi tayo sumunod, may pagpapala mga kapatid eh. Para na lang yan sa atin kung bakit tayo pinapasunod ng ating Panginoon. Yun yung grace ni Lord. Sumuway, pero bumukal pa rin. Pero again, balikan ko yung next big question. Bakit tinampas? Tingin nyo. Kausapin nyo lang yung katabi nyo. Tapusin lang natin yung yung outline. Tingin nyo lang po. May 3 dahilan. Ako, personal, na nakita. I believe kayo, pwede nyong pag-aralan. Marami pa yan. Para hindi na tayo mag-ingay. 3 F ito mga kapatid. Una, because of prostration. From downwards yan. Number 2, because of familiarity. Number 3, because of faithlessness. Sino po dito yung dahil nasagad ka na, gumawa ka na ng maling desisyon sa buhay mo? Tama po ba? Ingat kapag naiinis tayo. Ingat kapag frustrated na tayo. Ingat sa mga ganyang sitwasyon, mga kapatid. Kasi diyan pwedeng pumasok ang kaaway. Kaya sabi ko nga po sa mga taga Mindoro, dahil hindi tayo mapaayaw ni Lord, di ba? Papabagalin na lang tayo. At isang kapamaraanan ng demonyo para mapabagal tayo, inisin tayo, galitin tayo. Tama po ba? Ang hirap kayong magpagamit kay Lord pag galit. Sino pong malakas ang loob na tumayo at mag-opening prayer pag galit? Wala! Tatanggihan mo yung mic. Naalala ko tuloy si Kuya Mar noon. Papunta aming Bible study. Parang absent naman si Kuya Mar, no? Paki-edit na lang sa live natin. Galit na galit si Kuya Mar. Bible study kami, kasama si Tatay Junior, Tita Marilyn. Biglang tinawag yata ni Tita Marilyn, Kuya Mar, ikaw ang mag-opening prayer. Ngayon, dalawang bagay lang gagawin mo, tatanggihan o ikakalma mo yung sarili mo. Kinalma ni Kuya Mar ang sarili niya at nag-opening prayer siya. Ang hirap po pag frustrated ang isang tao. Sa company, sa business. Mga kapatid, ito po, milyon to na magre-reklamo sa kanya. So frustrated na siya, sige, ampasin ko na. Diba? Ganon yung kanya pong karanasan. Ang atake ng kaaway po, yung tinatawag na spiritual fatigue. Yung pinapagod tayo. Hindi ka mapaayaw ni Lord, ng kaaway eh. So ngayon, papagurin ka ni Satanas. Isa po ang dahilan yan, frustrated tayo sa mga bagay-bagay. Diba? Apektado yung ating pananampalataya, yung buhay po natin. Dahil nasa frustration tayo, frustrated tayo, okay na lang na i-compromise ang mga bagay-bagay. Kaya pansin nyo, pag pagod kayo, ano pong bukang bibig natin? Okay na yan. Pansin nyo mga kapatid? Pag pagod tayo, pansin nyo? Sige. Naramdaman nyo? Okay na lang, pero ang totoo, hindi yun okay dapat. Kasi pagod tayo. Mga kapatid, practical tip, magpahinga ka rin. Pahinga rin tayo sa presence po ni Lord. Burnout, napakadami mga schedules. Hindi lang to sa ministry. Kung ikaw ay guro, kung ikaw ay nasa business, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay mga magulang, yung para bang pumayag ka na lang. Parang, kahit hindi tama na yung ginagawa ng anak mo, dahil pagod ka na eh. Sige. Dapat alas 6, nasa bahay na, pagod ka na, hindi mo na maintindihan. Alas 10, okay na lang sa'yo. Diba? So, ingat po mga kapatid. Pwedeng gamitin po yan. Pangalawa, I believe dahil nasanay na si Moises. Kasi nga, doon sa ilog Nilo, yun na yung ginamit. Doon sa aklat ng Exodus, yun din yung utos. Pagdating mga kapatid, kaya I believe hindi na lang Israelites ang tinuturuan. Dito sa pagkakataong ito, even si Moises ay gustong turuan ng ating pong Panginoon. Anong command? Magsalita ka. Nasanay. Diba? Kaya ang hirap po pag mga nasanay. Tama po ba? Yung kalaban ng tagumpay natin bukas, yung tagumpay natin ngayon. Ulitin ko. Yung kalaban ng tagumpay natin bukas, yung tagumpay natin ngayon. Kasi hindi na tayo maghahanda, wala nang bigat, wala nang excitement.
Isang sign po na merong spirit of familiarity. By the way, spirito. Di lang to basta ugali. Ang familiarity is spirit from the enemy, mga kapatid. Ang hirap pag dumating sa punto na wala ng bigat ang nanay. Yung salita ng nanay, hirap yan mga kapatid. Yung wala ng bigat ang salita ng leader mo sa'yo. Hindi na lang ugali yan, familiarity yan mga kapatid, na kailangang i-address, i-review. Diba? Pag sa opisina, wala nang bigat yung boss, yung salita ng boss. Delikado yan mga kapatid. So I believe ito po yung naging dahilan. Dahil nasanay na siya doon ginamit na before eh. So parang sa isipan ni Moises, pag ito ginawa ko, siguro nung pakiramdam niya pagampas niya ng 2 beses, wow, grabe. Kala niya may faith pa rin. Yung pangatlo, wala na. Yung kanyang pananampalataya, na kay Lord ba o nasa tungkod? Tingin nyo. Yung pananampalataya mo, na kanino? Nandoon sa taong iniisip mo na nagpapahiram lagi sa'yo o na kay Lord pa? Ang katotohanan, kapag nasanay tayo dun sa mga bagay-bagay, di ba? Hindi natin namamalayan, yung pananampalataya ko pala ay nasa ATM na. Di ba? Yung pananampalataya ko pala ay nandun sa nagpapasahod na kay mister. Na pag may 50 na 30, may papasok doon sa ATM. Hanggang tanggalin ni Lord ang lahat ng mga bagay na ito. Kahit sipag ng asawa mo walang magawa, kahit yung bait ng asawa mo hindi umubra, kasi bakit nandoon na pala? Mabait naman yung asawa ko. Stable naman yung trabaho namin hanggang isang araw, tanggalin lahat ni Lord. Pinasama lang yung tungkod to test yung obedience ni Moses. Mga kapatid, ganun din po tayo. Sa ating pagtatapos ngayon pong umaga, hindi kaya yung sitwasyon natin ngayon, hindi lang para pahirapan tayo, kundi itest lang yung ating pagsunod. Susunod pa rin kaya yung aking anak kapag tinanggal ko ito, kapag wala na ito. Sino po nakakaranas? Dahil effective yung isang bagay na yon, yun na lang yung gawin natin. Effective eh. Paano kung magbaba si Lord ng isang bagong bagay? At yung isang bagong bagay, hindi tayo comfortable. Kasi hindi naman natin nakasanayan eh. Ayaw namin to Lord. Di ba? So ingat, ngayon pong umaga, hindi kaya yung ating pananampalataya ay nasa ministry na, nandun na sa leader natin, wala talaga kay Lord. Nandun na sa mga naranasan natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, same naman eh. Ang dulo naman pinabukal, pero ibang paraan. So ngayon, maaring may makasama tayo ngayon na gusto kang pagpalain ni Lord, pero pinipilit mo yung paraan na gusto mo. Kaya yung pinapag-give up, ayaw mong i-give up. Yung gustong pasimulan ni Lord, ayaw mong simulan. Kasi pinapanghawakan mo. Kasi Lord, dati eh. Totoo naman eh. Dati naman talaga eh. Remember, Jairo and yung babaeng dinudugo, paras naman pinagaling, pero ibang kapamaraanan. Tama po ba? Yung isa pinagaling saan? Sa kalsada. Yung isa, sa kwarto. Yung isa pinagaling, hinawakan. Yung isa, si Lord ang humawak. Iba-ibang kapamaraanan mga kapatid. Ngayon pong umaga, as we end this, gusto kang pagpalain ni Lord. Pero hindi mo sa paraan. Hindi sa paraan mo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi sa paraan mo. Gusto kang pagalingin ni Lord. Gusto kang turuan ni Lord. Pero kapag pinagaling ka ba niya, mga kapatid, babalik ka ba kay Lord para mag-invest sa kanyang relasyon? O maraming pinagaling si Lord, hindi na bumalik. Wala na sa church. Wala na sa paglilingkod. Napakalino ng verse 12. Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin. Hindi naman wala. Okay? Hindi lang ako makaisip ng isang word sa kulang sa pananampalataya na nagsisimula sa letter F. Pag mga pastor, dapat para-parehas ang, parang bilis matandaan eh. Nag-iisip ako kagabi, ano ba ang, tulungan niyo ako isang word na nagsisimula sa letter F, nang ibig sabihin ay kawala or kakulangan ng pananampalataya. Actually, hindi naman wala. Hindi naman faithlessness talaga. Ang sabi ng scripture, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin. Huwag mong i-judge na walang pananampalataya yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, meron naman. Lumalaban pa yan, di ba? Yun nga lang, may kulang. May dapat gawin, may dapat isurrender. Tingnan niyo po dahil kulang ang inyong pananalig sa akin, na maipakita sa mga
sa mga Israelita na siya ba ay magpapabukal? Hindi eh. Tingnan nyo, na ako'y banal. So hindi pala sinet up yung senaryo na yon para makita nila, grabe magpabukal, grabe, hindi pala. Yung setup pala na yon, mga kapatid, yung problema na yon, yung kanila pong senaryo, mga kapatid, ng mga panahon na yon, ay sinadya ni Lord. Hindi para makitang siya yung makapangyarihan, no. Kundi siya ay banal. Ibig sabihin, makita talaga natin yung pagka-Diyos ng Diyos. Kasi sabi ko nga po, baliwala ang kagalingan. Kasi sabi ko, pwede magpagaling ang albularyo. Tama po ba? Pwede yan eh. Mga gamot-gamot, pwede kang pagalingin. Pero anong silbi na gumaling ka, pero hindi pumunta sa iyong buhay, sa pagkatao mo, na sa Jesus talaga ang tagapagpagaling ng buhay na ito. Anong silbi ng meron tayong lahat ng bagay, pera, sasakyan, bahay, comfort na meron tayo, kung hindi mo kinikilala na ang lahat ng yan ay mula sa Diyos? Hindi kayo mga kapatid? Pwede niyang sabihin ng scripture na nagsulat para mapakita ko na ako'y kaya magpabukal ng tubig. Pero ang sabi niya, para mapakita ko sa mga Israelita yung character ni Lord. I am Jehovah Rapha. I am holy. I am Jehovah Nisi. I am Jehovah Shalom. Yung pala yung punto, mga kapatid. Sa bawat mga sitwasyon, makilala mo siya personal. Pwede kang pagalingin ni Lord ngayon. Pwedeng mag-provide si Lord ngayon sa pangangailangan mo. Pwedeng sagutin ni Lord lahat ng prayer mo ngayong umaga. Pero walang lahat ng yon kung hindi ka dadating sa punto na naging malalim ang pagkakilala mo kay Lord. Wala lahat. Kaya yung preaching, pagdalo natin ng Sunday services, mga kapatid, hindi para matandaan natin yung 3 F, yung lahat ng mga pinagsasabi dito, kundi sa bawat pakikinig mo, nadadrive ka nito na gusto mo pang makilala lalo ang ating Panginoon. Kilalanin natin ang ating pong Panginoon gamit yung inaalaw niyang karanasan sa buhay natin. Sa kakulangan, kilalanin mo si Lord. Sa sakit, kilalanin mo si Lord. Sa kagalakan, makilala mo lalo si Lord. Sa mga problema, dumating ka nawa, kapatid, na kilalanin mo ang ating pong Panginoon. Yun po yung nais ng ating pong Panginoon. Kasi bakit? Ilang taon na silang tinatawid ng ating Panginoon, dapat 10 days nga lang. Pero inabot sila ng 40 years. Pero ang kanilang usap-usapan, sinasamaan kaya tayo ni Lord. Kaya ang dami mga sitwasyon, hindi para pahirapan sila. Para masabi ng kanilang mga labi, Panginoon, ikaw ang aking Diyos na sinasamba. Kaya hindi mahirap itaas ang mga kamay sa pag-aawitan. Tama po ba? Kung talagang kilala mo ang Diyos na pinapupurihan mo. Yun nga lang, mga kapatid, sa bawat pagsuway, hindi exempted ang consequences na tinatawag. Parang ang ganda ng story, kahit sumuway, merong blessing. Kahit sumuway, tumugon si Lord. Pero there is consequences. Dahil diyan, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Imagine, ganun kahalaga kay Lord yung obedience ni Moses. Ang dami niyang ginawang kabutihan, dami niyang ginawang pagtitiis. Pero doon sa kanyang kulang na pagsunod, na tinuturing nating pagsuway, hindi nakapasok ang mga Israelita. Alam niyo po bang hindi sila nakapasok? Wala ni isa sa kanilang nakapasok. New generation na. Kaya sa panahon ni Joshua, yung sumunod, bawal na kayong magsalita. Remember the story? Bakit niya yun ginawa? Baka hindi ulit makapasok. Galing ni Lord, mga kapatid. Nung pababagsakin nila, mga kapatid, sasakupin na nila yung promised land, bawal kayong magsalita. Kasi kung pwedeng magsalita, ano po ang nasa site ninyo? Ano ang i-prophesy nyo nga? Reklamo ulit yung mga yan. So the command, lilibutin nyo yung wall of Jericho. Within 6 days, bawal magsalita. Yung 7 araw, bawal pa rin magsalita. Lilibot kayo ng 7 ulit. Tapos doon kayo sisigaw. Wow. So, anong ibig sabihin? Even sa silence, pwedeng magministeryo ang ating pong Panginoon. Hindi palaging sisigaw. May mga pagkakataong kailangan mong tumahimik. Kailangan magbulay-bulay ngayong umaga. Lord, yung aking bang kalagayan ay dinadala ako para makilala kita,
o yung aking kalagayan ngayon ay dinadala ko para lalo akong lumayo at magmalaki sa iyo. Ikaw po nakakaalam. Again, lahat ng obedience na gagawin mo, apektado ang pananampalataya mo. May bato lahat yan. Nung sumuha yung prodigal son, dumating siya sa kahirapan. Nakita niyo mga kapatid, pero makita natin, nung pa rin yung grace ng ating Panginoon. Nung sumuhay si Samson, sinamahan pa rin ni Lord. Pero namatay mga kapatid. Remember Balaam, ayaw pa sumpa, nagpimilit siya, hinarangan siya ng anghel or mismong si Lord yun. Lahat ng iyong gagawin ngayong pagsunod o pagsuway, ang apektado dyan ay ang iyong pananampalataya. Ngayon, ilang taon ka na sa church? Gaano kalalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Hindi mo ba nare-realize na dahil yan sa pagsuway na ginagawa mo at sa kakulangan ng pagsunod na ginagawa mo sa ating Panginoon? As I end this, mga kapatid, every obedience is an opportunity for us to know God. Pag may deal si Lord na sumunod, opportunity yan sa'yo para lalo mong makilala ang Diyos. Dinidil ka ni Lord ngayon, opportunity yan sa'yo para lalo mong makilala ang Diyos na sinasamba mo. Sabi ng Sir Reyes, ang sarap sambahin kung kilala mo talaga yung Diyos na sinasamba mo. Mahirap sambahin yung Diyos na hindi mo kilala. Ngayon po umaga, what is the dealing of the Lord? What is the message? What is the conviction of God personally sa iyo pong buhay? Para ba pahirapan ka? Para ba ipahiya ka ni Lord? No. Para kilalanin mo siya. Hanggat hindi taas yung dalawang kamay mo at hindi ka sumusuko sa Panginoon, maaring hindi niya tatanggalin ang ganyang sitwasyon. Hanggang dumating ka sa punto ng iyong buhay, iluhod mo ang iyong mga tuhod, itaas mo ang iyong dalawang kamay, at sabi ng mga huling preaching, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. Hanggat hindi ka dumadating sa ganyang sitwasyon, hindi mo kayang pagmatigasan si Lord. Wala tayong laban kay Lord. Pag si Lord kinalaban natin, sino pang kakampi natin? Church. Why not? Sumurrender tayo sa Panginoon ngayong umaga. Simply obey God in our life. Tayong lahat ay tumayo ngayong pong umaga. Hallelujah. Kung isa ka sa kinausap ng Panginoon, you can just raise your hand into heaven. You can just close your eyes and feel the presence of God. Hallelujah. We will worship God ngayong pong umaga. Gawin mong personal ang awit. Again, napakahirap sambahin ang Diyos na hindi mo kilala. Every obedience is an opportunity for us to know God. Nasa karamdaman ka, nasa problema ka, nasa kakulangan, nasa galit. Opportunity yan para sa'yo. Para makilala mo ang Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung awit natin kanina, mga kapatid. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang sambahin sa spirito at sa katotohanan. Just continue to close your eyes and allow God, allow the Holy Spirit to minister ngayong umaga sa iyong buhay. Hindi lingid sa Panginoon ang iyong sitwasyon. Hindi lingid sa Panginoon ang iyong kalagayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just continue to feel the presence of God. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang gusto ng Diyos ay kilalanin mo siya bilang Panginoon. Kung may pinagmamatigas ka sa Panginoon, I am just encouraging you to surrender everything to God. Wala kang magagawa sa Panginoon. Hindi mo kaya ang Panginoon. But we can move God through our surrender. Open your lips and worship Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Buwalhati at pagsamba, itataas ang Minsan pa natin sasabihin sa ating Panginoon, karapat-dapat kang purihin. nararapat ka sa Lahat ng tinig. luwalhati at pagsamba.
pagsamba. Sabay-sabay natin itataas ang tinig. Hallelujah! Lahat ng mga nilikha, O Diyos. Ang iyong nilikhay Sing it at sumite. sa iyong Hallelujah! taas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Sige po. Purihin natin ang Diyos kung paano mo siya kilala ngayong umaga. Dakila ka. Lahat ng iyong mga nilikha, Panginoon. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi. Yes, God. Jesus, dakila Hallelujah. ka. Worship the King of Kings. Dakila ka man, ika'y nararapat, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lahat ng labi, kasalamatan natin ang Diyos. Lahat ng kanyang mga nilikha, ang buong iglesia ay magpupuri. Hallelujah! Siya ang ating manggagamot. Siya ang ating maniligtas. Hallelujah! You are Jehovah Rapha. You are the Jehovah Nisi. You are the Jehovah Jireh. You are the Jehovah Tsidkenu. You are the Jehovah Shalom. Ika'y nararapat. Buti mo, Diyos, kay nakila mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy God. You just cry out to God. Just enjoy the stillness of God. Just close your eyes. Continue to feel the His presence. Continue to receive the conviction. Continue to receive His message, His command, His instruction ngayong umaga. Simply obey God. Do not be afraid to obey God. Every spirit of doubt, sa pangalan ni Jesus, tanggalin po ninyo sa amin. And a spirit of fear, and a spirit of intimidation, we rebuke it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Give us courage to obey you. Thank you, Jesus. Give us boldness to follow instruction. Lararama sekereme, yandararama lararaba sekereme, norororomo larama, nialalarama sokorobo, nialeyararaba mama kandiriri. Just enjoy stillness right now. You can just create a hymn, personal hymn to God. You can just worship in spirit for about 3 minutes to 5 minutes right now. Hallelujah. Just enjoy His conviction. Just be sensitive for His instruction. Every musician, every worship leaders of this church, every member of this church, every born again, just release a word from heaven. Mama sikirere
Dararara mamalara masike oh Nayalare Yahweh Nalararara mama sikirere me yalara masikirere be Nayalora leyendara baba baba ba Neyendere bebe sikararaba. The Spirit of God is moving upon this church right now. Hallelujah. Receive it personally right now. Hallelujah. Just close your eyes. No yolara hamoso kuroro baba baba. Yendere meya loro momosi kararara baba baba sokorobo. We rebuke every spirit of familiarity in this church in the mighty name of Jesus. We rebuke every spirit of rebellion in this church in the mighty name of Jesus. Every spirit of pride in this church, I rebuke it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every faithlessness in this church, I command you to come out now. Go in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Neya larama sokorororobo. Neya leyandererebe. Nalaramalo. Neya leyorororobobo. Neyandararararara baba mama sekerere meme alararararara baba. Neyolora mama sekerere. Nolaraba mama kandarararara baba senderere. Nolarea. Just enjoy His presence. Just enjoy His presence right now. There's spirit of joy. There's spirit of peace. The fruit of the Holy Spirit is here from heaven. Halalara masika narama kolorobose. Neyandara larama kandere besika raraba. Neylandere mesokororobo. Neyandere me. Yaloroboso kerebe. Yanderebe. Yandororobo sikaraba. Lerebe sikenderaba. Larorobo sikaraba. Nembre misi. Nombromo sokorobo. Nebraba. Kandorobo sokerebe. Nebre masi. Nebraba baba senderebe. Lebrobo sokororobo. Touch every lives right now. Touch every hearts right now. Touch every lives right now, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Pour out your Spirit right now. Be filled with the Holy Ghost right now. Be filled with the Holy Spirit right now. Hallelujah. 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 Just cry out to God. Just cry out to God. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan mo ang iyong karanasan ay mag-convert sa iyong pananampalataya. Hayaan mo ang iyong sitwasyon ay mag-convert sa pananampalataya ngayong umaga. Hayaan mo ang lahat ng bigat ay mag-convert sa pananampalataya. Hallelujah. Just be faithful to God. Don't compromise it. Just be faithful to God. Just be faithful to God. Don't compromise it. Just be faithful to God. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
We thank you, Holy Spirit. We just want to worship you. We just want to honor you. Ano man ang aming kalagayan. We just want to love you. We just want to obey you. Ano man ang aming sitwasyon. Magsalita po kayo sa inyong mga anak. Magbigay kayo ng mga instructions sa amin. And help us to obey whatever instruction we receive. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Move your people. Touch your people. Minister to your people, Holy Spirit. Touch your people right now. Convict your people right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Give us faith. 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 Give us faith, Father God. 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 Give me faith. Give me faith. Give me faith, Father God. Give me faith. Give me faith, Father God. 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 Thank you, Jesus. 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 Banal na Espiritu, salamat po sa inyo pong pangungusap. Salamat po. We believe nagbaba po kayo ng mga instruction sa amin, personal. Huwag niyo pong hayaan na manakaw ito ng kaaway. Matalo kami ng pagdududa. Lord, we pray for faith ngayong umaga. Give us faith na magtiwala lalo sa inyo. Dalhin mo kami sa inyong mga salita na pwede naming panghawakan sa mga panahong hindi ayos at hindi umaakma ang gusto naming maging sitwasyon, Panginoon. Lord, kontrol mo ang lahat ng bagay.
Hindi lingid sa inyo ang lahat sa aming pong mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami. Every detail of your instruction na masunod po namin. Tulungan po ninyo kami na hindi pagkatiwalaan ang aming karanasan kahapon, kundi ang inyo pong sinabi ngayon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Iba-iba kami ng kalagayan. Pero meron po kaming iisang Diyos. Kayo po yon na pwedeng tumulong, humahon, sumama, at magtagumpay sa aming pong mga buhay. We thank you, Holy Spirit, for your message. We thank you, Holy Spirit, for your conviction. We thank you, Holy Spirit, as we end this series, Father God, tulungan niyo kaming lakaran ang lahat ng aming pong natutunan, ang lahat ng aming pong na-receive, ang lahat ng aming po, O Diyos, na tinanggap simula pa ng unang linggo, nabuksan ang araling ito, Panginoon. Lord, we are your children. We are your people, Father God. We are designed to follow you. We are designed to obey you. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Darako po tayo sa ating pong communion ngayon pong umaga. Let's continue to prepare our